30 araw na suspendido ang buong bus fleet ng Pangasinan Solid North. Bunso dito ng malagim na disgrasyang kinasangkutan ng isang bus nito na ikinasawi ng 10. May report si Darlene Kai. Papagis ako. Ito nga ang pag-alis nila. Sabi niya, Papa, tatawag ka sa akin ha. Pag hindi ako tatawag sa iyo. Wala nang mahihintay na tawag ng anak si Elmer. Ang kanyang mag-ina kasama sa mga nasawi sa karambola kahapon sa SCTEX northbound sa Tarlac City. Patungo silang Pangasinan para sa children's camp na inorganisa ng kanilang simbahan. Iyon lang naging na-miss ko sa kanya. Sasabihin, love na love kita, Papa. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hanggat sa magtanda ka, aalagaan kita. Ngayon, hindi ko na alam paano gagawin ko. Nauna pa sa akin. Sa Baguio naman ang tungo ng mag-asawa at kanilang anak na sakay ng SUV na nayupi sa disgrasya. Ang 2 taong gulang na batang sakay, ligtas pero tuluyang naulila. Magbabakasyon lang po yung family sa Baguio eh. So, kalungkot lang. Umiiyak, Mami. Ang kanyang ina, si Coast Guard Seawoman First Class Dane Janica Alinas. May nakaprepare na po tayong financial support para po dun sa bank. 250,000. Sa 10 nasawi sa disgrasya, 4 ay mga bata. Karamihan naipit sa mga yuping sasakyan dahil sa tindi ng pagbangga ng Pangasinan Solid North Bus. Parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatan namin. Kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob bago mo sila mailabas. Ayon sa pulisya ay nakapag-usap naman na raw yung kinatawan ng bus company at yung mga sugatang pasahero na karamihan ay nakauwi na. Sabi ng Tarlac City Police, nakaidlip umano noon ang bus driver. Tumanggi raw siyang magpa-drug test pero negatibo sa breathalyzer test. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero tumanggi siyang magsalita. Binawalan munang bumiyahe ang lahat ng bus ng Pangasinan Solid North. As of today, buong fleet na ng Pangasinan Solid North ay suspended. Hindi lang yung rotang papuntang Pangasinan, kung saan nangyari yung aksidente, 30 days suspension. Sa amin kasi is whether or not there is gross negligence. Kapag yun ay napatunayan sa hearing, then yung preventive suspension of 30 days might be extended or tuluyang mawala yung prangkisa, ma-revoke o ma-cancel. Sinisinsin din ang investigasyon sa sanhi ng disgrasya pati ang mga kasong posibleng isampa ng LTFRB. Apart from yung administrative sanctions na siguradong darating, nagpa-file din tayo ng criminal charges against both the company and the driver. Patuloy naming sinisikap na kunin ang panig ng bus company pero wala pang sumasagot sa amin. Sa pulong ngayong araw sa mga bus company, giniit ng DOTR na dapat may pagbabago sa operasyon ng mga pampublikong transportasyon sa mga susunod na buwan. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.